Paano ba pagka na-hospital ka dito sa Canada? Ano bang mangyayari? Ano ba yung mga dapat mong gawin? Ano ba yung mga dapat mong dalin kapag ka napunta ka sa hospital dito sa Canada, guys? Hi guys! Welcome back sa ating channel. And for today's video, mag-share tayo ng na-experience namin dito ni Darlene dito sa Canada sa pagpunta namin sa hospital. Sa tinagal-tagal ko dito guys, sa loob ng 2 taon na pamamalagi ko dito, si Darlene 1 year na din dito, ngayon lang kami nakapunta sa hospital. At kung bakit nga na hospital si Darlene dito sa Canada, no, share ko sa inyo dito at panoorin nyo itong video na to guys para magkaroon din kayo ng idea kung paano ba pagka na hospital ka dito sa Canada, ano bang mangyayari, ano ba yung mga dapat mong gawin, ano ba yung mga dapat mong dalin kapag ka napunta ka sa hospital dito sa Canada, guys. Yan yung mga bagay-bagay na pag-uusapan natin ngayon sa video na to. Nandito kami sa hospital ngayon. May sakit si Darlene, masakit ng ulo niya. Ito kami sa Yarmouth Hospital. So nag-aantay dito sa harap. Minimum ko na siya dyan para hindi na siya maglalakad ng malayo. Tingnan natin kung anong mangyayari dito sa hospital na to, kung meron kami makikita na doktor. Sana meron. So ayan, umpisahan natin kung ano bang araw na punta si Darlene doon. So August 20 na gumising si Darlene na masakit talaga yung ulo niya. Yung talagang hindi niya nakaya, na sinabi niya na sa akin na dalhin ko na nga siya sa ospital kasi nga sobrang sakit na talaga ng ulo niya. Which is usually naman niya talagang nararamdaman, and gustong gusto ko na din talagang pa-check up yun siya. Kasi minsan talaga nawawala naman kasi, and then ngayon talaga napag-decide kami na pumunta na talaga sa ospital para dalhin siya dun sa emergency room. Umalis kami dito sa bahay noon ng 11:30 and nakapunta kami dun sa hospital ng mga almost 12:40, 12:10 or 12:50 nandun na kami sa hospital. So ganun kalayo yung biyahe namin pag mapunta sa hospital kasi dun kami sa mismong malaking hospital na para sigurado na ma-accommodate siya kagad. And then luckily, pagdating namin dun sa reception, merong Filipino na nag-a-assist, and sa receptionist ang sabi niya is kung meron ka mong appointment. Unfortunately wala kaming appointment kay Jul para sa kanya kasi nga dahil emergency, and then nagpunta na lang kami direct doon. Tinuro niya kami sa emergency room and kumuha kami ng number. May number kasi may pila siya guys, and then nagantay kami na maybe 10 minutes tapos kami na yung na-accommodate nung nurse. Tinanong yung mga details na kailangan. Unang-una na hinanap sa amin is yung MSI, kung meron na kaming insurance, kung cover ba ng insurance yung pag check up dun sa hospital. Luckily meron nga si Darlene na MSI. Mamaya malalaman nyo kung meron ba kami binayaran dun sa hospital. And yun, after noon nagantay kami na makita ni Doc. Matagal kasi siya guys kasi by level yung pag-assess nila sa mga patient na nandun. Depende kung gaano kalala yung emergency. Yun, habang nag-aantay kami doon, nagsusuka pa rin si Darlene. Siguro mga ilang beses na siya nagsuka, siguro mga 10 times siya nagsuka. And then after nun maybe 2 hours siguro, 1.5 hour, hindi ko alam kung anong oras yun. Basta mga ganun, matagal din kami nagantay kasi ayun, napunta kami dun sa loob ng isang room na dun tinanong lahat ng mga nararamdaman ni Darlene, kung ano ba yung mga na-experience niya, and ano ba yung mga masakit sa kanya, kung gaano niya nakatagal yun na experience. Ayun, after nung question ni Doc dun sa isang room, sinabihan siya na magpe-pregnancy test. Tapos baka sinabi, inisip niya na buntis si Darlene which is hindi naman kasi kakagaling niya lang ng regla. Sabi niya mag blood test. And then, yun nga ang ginawa ni Doc. Chinek yung urine and then nag-blood test siya dun din sa may hospital. And pinalabas muna kami sa waiting room. Pagkatapos makuha yung blood test and then yung urine sample ni Darlene. After maybe 1 hour, tinawag ulit kami ng doktor, and then pinapasok kami dun sa isang room na pwede na talagang humiga si Darlene and then makapagpahinga at ma-relax ng konti. Kasi nung time na yun talaga sobrang nahihilo na din ako, at syempre anong oras na kami umalis dito sa bahay? 12. Wala pa kaming tanghalian, wala pa kaming kain, kaya siguro medyo gutom na din. Ganun din siya, gutom na din, and yun, binilang ko na lang siya ng Gatorade. Hindi naman ako makalabas, tsaka hindi ko din naman siya maiwan dun sa loob
na mag-isa kasi takot din kasi yun mag-isa. And then yun nga, nagantay lang kami dun sa room. And sa room, kasi nga gaya ng sinabi namin sa doktor na nagsusuka na siya na ilang beses. Ang ginawa sa kanya, pagkapasok sa amin sa room, dinextrose na siya. Yung dextrose niya is containing water and salt daw para daw madaling ma-rehydrate. And then may in-insert din na isa pang gamot na para dun sa migraine niya nga. Ayun kasi yung assessment ng doktor sa kanya, migraine daw. Ayun, inubos lang namin yung dextrose and then yung gamot, and then after nun, binigyan na siya ng prescription ng doktor. Ang binigay lang sa kanyang gamot is naproxen, and then yun, sinabi sa kanya kung kung paano inumin, kung basta in-explain sa kanya. And then, after nun, umuwi na kami. Tinanggal na lang swero and then umuwi na kami. Ayan guys, nakawala na kami. Bali, umabot kami ng 7 hours lang naman. 7 hours kami dun sa ospital. Siyempre, pagkalabas namin, may nakuha kaming prescription. Yung bibiling mga gamot para kay Darlene. Kamusta naman yung pakiramdam mo? Okay naman. Okay naman daw yung pakiramdam niya. Okay naman na. Sana naman. Mabuti naman kaysa kanina. Pumuti naman yung pakiramdam niya. Kasi yun nga lang talaga. Sobrang tagal na namin doon nagantay. Pero okay lang naman, at least. Wala ka naman binayaran. Wala naman kami binayaran. Wala talaga kami binayaran. Zero talaga. Yun. Nakahiga siya doon. So, hindi nga lang comfortable na masyado kasi nga wala pa kaming kain, kaya din siguro masakit na yung ulo ko, masakit na din yung ulo niya. Ayun na din, siguro yung dahilan kaya medyo hindi kami komportable dun sa pero kung may kain kami nun at saka kung may pagkain kami, siguro hindi naman din kami siguro mapapagod no. Pero naging okay naman pakiramdam mo no? Okay naman. Yun, all in all, nung nagpunta kami sa ospital doon, umabot kami siguro 11:30 kami umalis ng bahay. Nakapunta kami ng 12:15. Nakauwi kami ng bahay o natapos kami sa ospital ng mga 6 or 7 ng gabi. Ganun lang takatagal, siguro mga 7 hours o 6 hours lang kaming tumagal doon sa ospital. Pero ang maganda doon guys is wala kaming binayaran kahit ano. Zero. Nagpa-blood test, nagpa-urine test, nagpa-check up. Wala kaming binayaran. Pinakita lang namin yung medical service insurance which is pinoprovide ni Nova Scotia o ng province namin dun sa mga immigrant or workers na nagtatrabaho dito sa Canada. So wala talaga kaming binayaran. After noon, pumunta na kami diretso sa Shoppers Drug Mart. Bumili na kami nung prescription ni Doc. Unfortunately, yung binigay ni Doc na prescription is iba pala yung name. Ngayon, hindi naman nagtaka yung pharmacist, foreign name, parang Canadian name yung nandun na sa prescription. And after nun, okay naman kasi tumawag naman, kinonfirm naman ni pharmacist dun sa hospital kasi nga clarify ko din kung yun ba talaga, kung ito ba talaga yung gamot na para kay Darlene. Kasi syempre inom ka ng gamot ang hindi mo sure kung sa'yo ba yun talaga, as long as na make sure naman na okay yung gamot, and then yun naman talaga yung gamot. Nagbayad lang kami ng gamot, yung gamot lang yung pinakabinayaran namin, almost $28 for 30 tablets na yun ng naproxen 500. Yun yung inisyu sa kanya para sa migraine. And ayun, pag-usapan natin yung overall experience namin sa pagpunta natin dito sa hospital dito sa Canada sa emergency room, no. Sa akin, mararate ko naman siya ng siguro 8 out of 10 kasi na-accommodate naman kami, and 8 kasi na-accommodate naman kami ng maayos. And then although matagal, which is understandable naman gaya ng sinabi ko, due to maraming nagpapa-check up and marami ding patient nung time na yon. Ang ma-advise ko lang is kailangan talaga pagdating mo dito sa Canada, maghanap ka ng family doctor kaagad, and para kung sakaling magkaroon kayo ng problema, kukontakin mo na lang yung family doctor mo, and anytime pwede ka na lang prescribe bigyan ng prescription para sa gamot na pwede mong inumin. Yun yung ma-advise ko sa inyo guys. And then apply medical insurance. Yun, kasi kung wala kayong medical insurance, gagastos kayo ng malaking pera. Gaya namin, wala kami talagang ginastos kahit piso dun sa hospital mismo, pera sa gamot. Wala talaga kaming ginastos nung mga panahon na na-hospital si Darlene. Good, kasi pag na-hospital ka dito, mahal. Tingin ko talaga mahal yung magagastos mo. Yun nga. Sa experience namin guys, para sa akin 8. Yun, makita nyo naman, binigyan kami ng room.
Tapos inassist kami ng maayos, dinextrose, in-address lahat ng problem. And ayun lang guys yung masashare natin for today's video. And then I hope na nagustuhan mo tong video na to, ay nakatulong at nakapagbigay ng idea sa inyo guys kapag ka nandito na kayo sa Canada. Kagaya namin na kung sakaling ma-hospital, wag naman sana. And then kagaya namin ng mga first timer na ma-hospital, kung anong nangyari, kung anong ginawa namin. And then luckily God help us to kung ano yung gagawin namin ng mga panahon na yun, no? And ayun guys, dito na lang natin tatapusin yung video natin, and I hope to see you soon. Have a good one.